Hello mga Kamanwo Tribe, bago magsimula ang ating video meron po akong announcement. Available na po ang membership program sa ating channel. Kapag nag-avail po kayo nito at nag-comment kayo sa ating mga videos, makikitang highlighted ang inyong comment at may nakalagay na Solid Kamanwo Tribe. Kasama po nito ang mga specialized emojis at badge na exclusively para sa ating mga members lang at for only 119 pesos a month para mas lalo nyo pong matutulungan at masusuportahan ang ating channel. Like, comment, share and subscribe for more videos. Magsisimula ang kwento sa isang malawak na tanawin ng isang sinaunang lungsod, na payapang nakalagak sa paanan ng matatiyog na kabundukan. Ang asul na kalangitan ay binubudbura ng manipis na puting ulap, at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng sariwang amoy ng mga punong nakapalibot. Sa loob ng kaharian kung saan ang mga kabundukan ay nagsisilbing matibay na haligi ng kalikasan, ang bawat umaga ay sumisikat na may pangakong kapayapaan. Ang mga lupain ay mayabong, at ang mga mamamayan ay namumuhay ng walang alalahanin. Sa loob ng daan-daang taon, ang katahimikan ay naghari, isang patunay sa balanseng pamumuhay ng mga tao at ng kalikasan. Walang sino man ang makapag-aakalang ang payapa nilang mundo ay malapit ng masubok. Nakalipas na ang 249 na taon, isang napakalaking dimensional gate ang biglang bumukas sa kalangitan, tulad ng isang napakaganda ngunit nakamamatay na tanawin sa ulap. Mula rito, bumuhos ang mga nakakatakot na nilalang na nagmula sa kaharian ng mga demonyo, kasama ang malalaking dambuhala na nagdulot ng lagim at pagkasira sa lahat ng kanilang dinadaanan. Walang awang pinaslang ng mga demonyo ang lahat ng nasa kanilang mga dinadaanan, inilulubog ang buong mundo sa madilim at walang katapusang gabi ng pagkalipol, at ang dating masiglang mundo ay naging sementeryo ng mga pangarap. Ang buong Central Plains ay napuno ng dugo at mga bangkay, ang lupa ay napuno ng pulang kulay ng kamatayan, na sumasalamin sa kalunos-lunos na trahedya. Ang mga tao ay nagtago at nabalot ng matinding takot, habang ang mga demonyo ay naghahasik ng lagim sa bawat sulok, na tila mga anino ng kasamaan. Ang tanawin ay naging isang malaking libingan, kung saan ang mga ibon ng buwitter ay nagsisilbing tanging saksi sa kalagiman ng mga nangyari, ang kanilang mga huni ay tila panaghoy para sa mga nasawi at paalala ng nagdaang bangungot. Nang mapagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon, at sa gitna ng desperasyon, binuo ng Orthodox Alliance ang Orthodox Heaven Demon Extermination Corps, bitbit ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Nagkaisa sila at idineklara nilang susupilin ang mga demonyo, handang isugal ang lahat para sa kalayaan. Ngunit, pagkalipas lamang ng 3 araw, nakasagupan nila ang Demon Corps sa Anhui, at sa kasawiang palad, sila ay naubos, ang kanilang matapang na paglaban ay nauwi sa trahedya, nag-iwan ng mapait na alaala ng pagkatalo. Makalipas ang 1 taon, kalahati ng populasyon ng Central Plains ay walang awang pinatay, at ang bawat araw ay tila pahina sa isang madugong kasaysayan. Ang Orthodox at Unorthodox Miriam, sa kabila ng kanilang matagal ng hidwaan, ay nagtulungan upang buuin ang huling linya ng paglaban sa Sichuan, nagkakaisa sa harap ng kapahamakan. Nagpatuloy ang labanan ng mahigit kalahating buwan, isang matinding digmaan para sa kaligtasan, kung saan ang bawat patak ng dugo ay pag-asa para sa kinabukasan at isang panata ng paglaban. Sa huli, 70% ng hukbo ng pagtutol ay napatay, at opisyal na nalipol ang Central Plains Miriam, na sumisimbolo sa pagbagsak ng isang dakilang sibilisasyon. Ang natitirang mga nakaligtas ay naging alipin, kinaladkad at ipinagbili patungo sa kaharian ng mga demonyo, upang maging alipin sa ilalim ng kanilang mapanakop na kapangyarihan. Ang kanilang pag-asa ay nawala, at ang kanilang buhay ay naging isang walang katapusang pagdurusa sa kamay ng mga mananakop. At kasama nila, ako rin ay nahuli at kinaladkad doon, isang kapalaran na hindi ko inaasahan. 5 taon ang lumipas, at ako, na hindi makagamit ng panloob na enerhiya mula ng ipanganak, ay kinategorya bilang isang pambihirang uri, isang kakaibang nilalang na may kakaibang kapalaran na tila tinakda na ng tadhana. Ang aking kahinaan ay naging aking pagkakakilanlan sa mundo ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng iba't ibang eksperimento at matinding brainwashing, naging bahagi ako ng hukbo ng pagsupil ng kaharian ng mga demonyo, ang aking isip ay unti-unting nabaluktot sa kanilang kalooban. Pagkatapos nyon, lumipas ang mga dekada, na parang mga anino lamang sa aking alaala, habang ang aking kaluluwa ay unti-unting namanhid. Sumalakay ako sa ibang dimensyon at nagsagawa ng walang awat na patayan,
Pumatay ako ng pumatay, mas pumatay pa, at mas lalo pang pumatay, hanggang sa ang kamatayan ay naging aking sining at ang aking mga kamay ay nabahira ng di mabilang na dugo. 75 taon matapos akong maging isang aliping sundalo, kinilala ako para sa aking mga kontribusyon at naging isang komandante sa mga demonyo, isang malupit na pinuno sa isang malupit na hukbo na walang habag. 120 taon matapos akong ma-promote bilang isang komandante, sa wakas ay nalaman ko ang tungkol sa iyon, ang kapangyarihang magpabalik ng oras, isang lihim na matagal nang nakatago. Sinayang ko ang 50 taon sa paghahanap ng mga kondisyon at pamamaraan para maipakita ito, nagsumikap ng lihim sa loob ng kadiliman, at ang bawat araw ay puno ng pag-asa para sa pagkakataong ito. Ang aking pagtitiyaga ay naging susi sa pagtuklas ng kapangyarihang ito. At sa 65 taon matapos iyon, sinimulan ko ang paghihimagsik na maingat kong inihanda. Bawat galaw ay pinlano ng may matinding pagnanais na maghiganti para sa lahat ng nawala. Isang linggo matapos magsimula ang paghihimagsik, ang buong lugar ay napuno ng sari-saring bangkay ng tao at halimaw, nakakalat na parang mga dahon sa digmaan, na nagpapatunay sa tindi ng labanan. Isang lalaki ang nanatiling nakatayo sa gitna ng labanan, tila mag-isa na lang natitira sa gitna ng kalagiman. Ang kanyang mukha ay duguan, at sa bawat ubo, ang kanyang dugo ay patuloy na lumalabas, dulot ng maraming pinsala mula sa matinding digmaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ang lalaki, na kanina pa naghihingalo, ay nakaharap at nakatitig ng matalim sa pinuno ng mga demonyo, na tila hinahamon pa rin ito sa kabila ng kanyang kalagayan. Sa kabila ng kanilang paghihirap at sa lahat ng nasawi, ang kanilang paghihimagsik ay hindi nagtagumpay, isang mapait na katotohanan na mahirap tanggapin. Habang sinabi ng pinuno ng demonyo sa nakakatakot nitong tinig, na parang nagmula pa sa kailaliman ng impyerno, nakakadismaya, habang nakatitig sa lalaki ng napakatalam, na tila isang hukom ng kamatayan, nagbabanta ng huling hantungan. Nagpatuloy ang demonyo sa pagsasalita, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paghamak, isinuong mo ang lahat ng kontribusyon na naipon mo para lamang sa isang paghihimagsik na ganito ang antas. Pagkatapos, ipinakita ang pangalan at katungkulan nito, na nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan, Demonyong Hari Turn. Tinawag nito ang lalaki sa pangalang Schwitz von Grental. Ngunit sinabi naman ng lalaki sa may galit na tono, na tila dinudura ang pangalan, huwag mo akong tawagin sa walang kwentang pangalan na yan. Ang pangalan ko ay sa Bigang. Ang kanyang tinig ay may matinding pagnanais na burahin ang kanyang nakaraan at yakapin ang kanyang tunay na pagkatao. Napaisip na lang ang Demon King Turrent mula sa kanyang mga narinig, at sinabi, talagang, hindi ko maintindihan. Tila siya ay naguguluhan sa mga pangyayari, hindi lubos na nauunawaan ang desisyon ni sa Bigang, na tila isang palaisipan. At kanyang idinagdag, inoobserbahan ko ang mga taong katulad mo sa buong panahong ito. Bagamat ang mga kakayahan at talento na taglay mo ay kaunti lamang, palagi kang may matinding pagkahumaling sa pagkabuhay anuman ang sitwasyon. Iyon lang ang iyong lakas, isang pahayag na tila pagkilala sa kakayahan ni sa Bigang na manatiling buhay, isang kapangyarihan na mas matindi pa sa anumang kakayahan. Pero, bakit ka nagpasya na kumilos ng walang ingat pagkatapos ng lahat ng panahong ito? Tanong ng Demon King, puno ng pagtataka. Sinabi naman ni sa Bigang, ang kanyang tinig ay puno ng matinding galit at determinasyon dahil kinailangan kong maranasan ito kahit minsan, isang pahayag ng matinding pangangailangan. Ang kanyang galit at determinasyon ay bakas sa kanyang mga mukha at tinig. Kanyang sinabi habang nakatingin sa Demon King ng matalim, upang makamit ang tiyak na tagumpay sa susunod na laban natin. Wala akong pagpipilian kundi labanan ka kahit minsan, isang pagsasakripisyo para sa kinabukasan, isang pait na aral sa kabila ng pagkatalo. Ang Demon King Turrent ay nakatingin lang sa kanya na parabang ang lakas nila ay masyadong malayo, isang agwat na mahirap punan. Ang bawat salita nito ay may halong pangmamaliit sa kanyang kausap, mukhang kawili-wili yan, pero isang kahanggalang paraan din ng pag-iisip. Akala mo ba ay bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon? Mamamatay ka dito ngayon, isang malupit na pagtatapos sa kanilang paghaharap. Sinabi naman ni sa Bigang sa Demon King, na tila walang pinagsisihan sa lahat ng kanyang ginawa na pagtataksil at rebelyon, ako. Hindi mo ako mapapatay. Ang pangyayaring ito ang pagkitil sa kanyang sariling buhay imbis na maunang patayin ng kalaban,
isang desisyon na batid niya na wala na siyang magagawa sa mga oras na ito kundi isakripisyo ang kanyang sarili para sa mas malaking layunin. Ang Demon King Turrent ay labis na nabigla, ang kanyang nasaksihan ay hindi kapani-paniwala sa kanyang paningin, isang desisyong nagulat maging sa isang demonyo. Ang kitilin ang sarili mong buhay imbes na tumakas ay isang kamangha-mangha at hindi inaasahang pangyayari, na nagbigay ng kaba sa puso ng Demon King. Si Sabigang ay natawa at patuloy na tumawa, na para bang nababaliw, marahil sa kanyang ginawa na pagkitil ng kanyang buhay imbes na mapatay ng Demon King. At bigla na lang, isang napakalakas na enerhiya ang biglang bumulusok papunta sa kalangitan, na tila isang haligi ng liwanag. Ang lugar ay napuno ng lilang kulay, kasabay nito, ang hangin ay napakalakas na kumalat sa buong paligid dulot ng enerhiya, na nagbabago sa buong kapaligiran at nagpapatunay sa kanyang pambihirang kapangyarihan. Makikita ang malakas na enerhiya na kumakalat sa buong paligid ay nanggagaling kay Sabigang, parang may pangyayaring hindi inaasahan at hindi maipaliwanag. Napaisip na lang ang Demon King Turrent sa kanyang nasaksihan sa nangyayari kay Sabigang at kanyang sinabi, ito ay, pagbabalik ng oras, ang autoridad ni Nuzran, ay isang sinaunang masamang Diyos. At kanyang idinagdag na, naiintindihan ko na, ang dahilan kung bakit tiniis mo ang iyong pagkatalo at kahihiyan ng tahimik sa loob ng 200 taon. Ay para lang dito, ang lahat ay naging malinaw sa Demon King, ang matagal na palaisipan ay nalutas na. At sinabi naman ni Sabigang ng napakalakas, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon na maghayganti, na tila nagliliyab sa galit. Hintayin mo lang, punyeta ka. Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang pangako. Sa susunod, mas lubusan akong maghahanda at bubugbugin kita. Ang lungkot ay hindi makikita sa mga mukha nito, ito ay napalitan ng galit at pagkamuhi, isang matinding pangako ng paghihiganti na magbabago sa kapalaran. Lahat kayong mga sinumpaang demonyo ay mamamatay kayo. Ang Demon King Turrent ay natawa na lang sa bawat salita, na para bang ang lahat ay isang biro lang sa kanya, walang halaga. Ang mga salita ni Sabigang ay hindi niya siniseryoso at kanyang sinambit ng may naglalait ng ngiti, hahaha. Aasahan ko yan sa iyong pagbabalik. Ikaw ang tanging taong kinilala ko, isang kakaibang pagkilala mula sa kanyang mortal na kaaway, na tila isang huling biro sa kanilang pagtutunggali. At bigla na lang nalipat ang eksena, sa isang lugar, ang Central Plains Miriam, isang mundo na muling binigyan ng pagkakataon, isang bagong simula. At sa isang bahay sa lugar na ito, isang lilang kidlat ang bumagsak na tila ba ay may isang nilalang ang dumating mula sa ibang panahon, isang senyales ng pagbabago. Makikita ang isang binatang lalaki na bumagsak mula sa kalangitan, na tila isang sugo ng kapalaran, na nagdadala ng bagong pag-asa. Si Sabigang ay bumalik sa nakaraan, sa isang panahon na mayroon pa ring pag-asa. Ito ang natitirang oras bago ang paglusob at pagbaba ng mga demonyo sa mundo. Sa darating na 10 taon, isang kritikal na panahon para maghanda. Sa Orthodox Alliance Martial Arts Academy, partikular sa Dragon Spring Academy, makikita ang dalawang lalaki na nag-uusap at nag-aayos ng nasirang bubong na pinagbagsakan ni Sabigang, na tila nasanay na sa mga kakaibang pangyayari. Sinabi ng isa, hindi ako makapaniwala na bigla na lang may kidlat. At sinagot naman siya ng kanyang kasama, oo. At sapat itong malakas para sirain ang bubong ng training ground, isang simpleng pag-uusap na may malalim na implikasyon. At nagpatuloy ang isa sa kanyang pinagsasabi, kahit ganoon, dapat tayong maging panatag na ang talunan lang na iyon ang nasaktan, isang salitang puno ng paghamak. At kanyang idinagdag na, talunan. Maaaring kanyang tinutukoy ay si Sabigang, na tila isang kasunduan sa pagitan ng mga nag-uusap. Ang vice instructor na isang ulila na dinala ni Manggagamot Jinbek. Sabi nila siya raw ang tinamaan ng kidlat noong nakaraang araw. Ang martial arts instructor na hindi makagamit ng panloob na enerhiya. Mula sa narinig ko, hindi naman siya malubhang nasugatan. Sinabi naman ng kanyang kasamahan habang tumatawa pa ito dahil sa nangyari kay Sabigang, hahaha. Mas mabuti sana kung malubha ang kanyang sugat, isang pagpapahayag ng paghamak na nagpapakita ng kalupitan ng mundo. Dahil ngayon ang kanyang pampublikong pagbitay. Sa lugar kung saan nagaganap ang labanan at paligsahan, na puno ng mga nanunood, sinabi ng isang lalaki na tila ba ay pinuno sa lugar dahil sa mag-ara nitong kasuutan at autoridad, mula ngayon, ang buwelo para sa posisyon ng Spear Assistant Instructor ng Dragon Spring Academy.
Opisyal nang magsisimula, isang kaganapan na magdedetermina ng kinabukasan, isang simula ng pagsubok. Ang tagapagsalita ay sinabing, sa isang panig, mayroon tayo ng kasalukuyang assistant instructor, spear assistant instructor, sa Big Ang. Ang kanyang pangalan ay binigkas ng may paggalang. Sa kabilang banda, ang kanyang kalaban ay ang kanyang challenger na inirekomenda para sa posisyon ng assistant instructor. Walang talo, banal na sibat, Meng Sondok, dalawang magkatunggali na handang magharap, bawat isa ay may reputasyon na pinaninindigan. Nagkaroon ng kahilingan na patunayan ang mga kakayahan ni assistant instructor sa Big Ang, kaya ang duelo na ito ang magpapasya kung sino ang karapat-dapat maging assistant instructor. Ang mga salita ay may bigat ng desisyon. At kayong dalawa ay maglalaban ng may karangalan bilang isang martial artist, isang paalala sa kanilang pananagutan bilang mga mandirigma, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kanilang propesyon. Sinabi ni Meng Sondok ng may pagyayabang at tila nilalay sa Big Ang, ho. Mukhang mas mahusay ka kaysa sa inaasahan ko. Mula sa narinig ko, tinamaan ka raw ng kidlat ng walang kabog-abog. Akala ko nag-iimbento ka lang ng dahilan para iwasan akong labanan. Pagkatapos, ipinakita ang kakayahan nito, hindi matatalo na banal na sibat, sariling proklamado, Meng Sondok. Martial art, Bull Demon Spear art. Hindi pa ito natapos ang pagsasalita, patuloy na nagyabang na tila ba ang kanyang kalaban ay isang langgam lang na madaling talunin, pero dahil lumitaw ka pa rin, tatapusin ko ito kaagad dahil sa iyong katapangan, puno ng pagtitiwala sa sarili, na nagpapakita ng kanyang kahambugan. O pwede kang sumuko, sinabi naman ni sa Big Ang sa mga walang silbi na mga pinagsasabi, na tila ba hindi alintana ang mga ito sa napakalayong hinaharap, may isang instruktor sa isang martial arts academy na hindi makagamit ng panloob na enerhiya. Sa kasamaang palad, ito ay dahil ipinanganak siya na may ganoong katangian. Ngunit, hindi ito maiiwasan. Siya ay natural na minamaliit ng iba, isang malalim na pagmuni-muni sa kanyang nakaraan. Habang patuloy na nagsasalita si sa Big Ang, ipinakita ang kanyang nakaraang buhay, sa huli, ang walang kakayahang instruktor na yun na kilala bilang kahihiyan ng Martial Arts Academy. At nagdusa ng isang kahindik-hindik na pagkatalo sa isang pampublikong duelo. At nanakaw ang kanyang posisyon bilang instruktor at naiwan siyang gumagawa ng mababang uri ng trabaho at utos. Siya ay dumanas ng napakasamang araw, isang malungkot na paglalarawan ng kanyang nakaraang buhay. Nagtaka at napatanong na lang si Meng Sondok at kanyang sinabi, anong kabalbalan ang pinagsasabi mo ngayon? Hindi na ipinaliwanag ni sa Big Ang kanyang mga sinabi at kanya na lang sinabi habang nakatingin sa kalaban, ang kanyang ngiti ay malaki, ang laban ay tila madali na lang para sa kanya dahil alam niya ang mga galaw nito sa nakaraang buhay. Bueno, sa madaling sabi. Hinintay ko ang matagal na panahong ito. Pangit na gago. Sa mga sinabi ni sa Big Ang na mga pangmamaliit at pang-aasar sa kalaban, agad na nagalit si Meng Sondok. Ang mga mukha nito ay nangulubot, ang mga mata ay nanlaki sa galit at sinabi nito, gago. Paano ka naglakas loob na kumilos ng mayabang? Hahayaan kitang panatilihin ang kaunting dignidad mo dahil isa kang instruktor, isang babala na puno ng puot, na nagpapakita ng kanyang pagkasuklam. At panahon na para pagbayaran mo ang kayabangan mong yan. At bigla na lang ginamit nito ang kanyang kakayahan ng Bull Demon Spear art. Ang kanyang sandata ay agad na nagliwanag, nagpalabas ng pulang enerhiya, na parang nagbabanta ng kapahamakan. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit habang sumisigaw ng malakas, puno ng galit na hindi mapigilan. At agad niyang inatake si sa Big Ang, first form. Ferocious Bull Charge, isang mabilis at mabangis na atake na may layuning tapusin ang laban. Siya ay nabigla sa kanyang naramdaman mula sa pag-atake ng kanyang sandata kay sa Big Ang. Kanyang sinabi na, ang pakiramdam na dapat kong maramdaman sa aking sibat. Wala akong nararamdaman. Sa paghupa ng kanyang atake, ang kanyang kalaban ay nawala na parang bula mula sa kanyang harapan. Siya ay labis na naguluhan sa pangyayaring ito, hindi maintindihan ang bilis ng paggalaw ni sa Big Ang, na tila ba isang multo. Sa kanyang likuran, bigla na lang sumulpot si sa Big Ang at sinabi sa kanyang kalaban, ang ganda naman ng hitsura niyan sandata mo. Kailangan mo itong tamaan para magkaroon ng saysay, hindi ba? Habang si Meng Sondok ay galit na galit, sinabi nito ng may panggigigil, gago ka. Ngunit ang kanyang pag-atake ay mabilis lang naiiwasan ni sa Big Ang nang walang kahirap-hirap,
na tila ba isang anino na hindi mahabol, na nagpapahirap sa kanyang kalaban. Si Meng Sondok ay labis na nagtaka at napaisip na lang siya ng malalim sa mga nangyayaring hindi niya inaasahan, na nagdulot ng matinding pagkalito sa kanyang isipan. Ang kanyang minamaliit ay ngayon pinaglalaroan lang siya na parang bata, na nagpapakita ng malaking agwat sa kanilang kakayahan. Kanya na lang nasabi ng pabulong, anong nangyari? Paano niya naiwasan ang Bull Demon Spear Art na pinaghandaan ko ng ilang dekada ng ganoon kadali? Sinabihan kong mahina siya, pero lubhang kakaiba ito sa aking mga narinig, isang pag-amin ng pagkabigla. Sinabi naman ni Sabigang habang inaasar ang kanyang kalaban, check, napakabagal niyan. Paano ka makakapagturo ng sinuman gamit ang mga kasanayan mo? Sa mga narinig, hindi na napigilan nito ang kanyang galit. Sinabi nito sa kanyang isipan habang ang mukha ay mukha ng asungot, hindi totoo yan. Nagkataon lang na swerte siya. Habang ang inaapakan nito ay nabiyak na sa labis na inis. Agad itong tumalon, naghahanda ng pag-atake mula sa itaas, na tila isang bumababang bituin na may dalang kapahamakan. Habang sinasabi ang mga katagang, mamatay ka na, ginamit nito ang isa pang kakayahan, Bull Demon Spear Art, ika-4 na forma. Makikita ang padausdos nito ng mabilis. Ang pulang enerhiya ay sumasabay sa mabilis na pagtama ng sandata nito, sinabing, Falling Bull Strike, habang si Sabigang ay nakatingin lang sa itaas na tila hindi alintana ang pag-atake na ito, kalmado sa gitna ng panganib, na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Pinaikot-ikot ni Sabigang ang kanyang hawak na sandata na tila ba ay naghahanda rin, isang kakaibang galaw na hindi inaasahan. Agad itong pumorma ng parang aatake, na nagpapahiwatig ng kanyang susunod na galaw. Habang ang kanyang kalaban ay malakas na tumawa at sinabi nitong, walang paraan na ang ganyang sibat na hindi buo ang teknik ay makakapigil sa akin. Sa hindi inaasahan ng kalaban ni Sabigang na akala nito ay sasanggain niya gamit ang sandata na hawak niya. Ngunit ang ginamit ni Sabigang ay hindi inaasahan ng lahat, ang batang walang enerhiya simula pagkabata ay gumamit ng fireball habang nakatingin sa kalaban sa itaas, na tila isang salamangkero na nagpapamalas ng kapangyarihan. Nagulat na lang si Meng Sondok sa atake na unti-unting lumalapit sa kanya, isang pangyayaring hindi niya kailanman inakala. Napasabi na lang siya sa pagkabigla, apoy. Sa isang iglap, tinamaan siya ng fireball ni Sabigang. Ang pagtama ay napakalakas na nagpatalsik sa kanya at nabitawan ang kanyang sandata, na nagdulot ng malaking pagbabago sa labanan. Ang lahat ay nagulat sa pangyayari, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi inaasahan na ito. Ang tahimik na manunood ay nabalot ng gulat at pagkamangha, na tila nasaksihan nila ang isang himala. Ang kalaban na tinamaan ay sumisigaw sa sobrang sakit, ang pagtama sa kanya ng fireball ay nagdulot sa kanya ng labis na pinsala, ang kanyang mga damit ay nasunog, at ang usok ay bumalat sa kanya, na nagpapahiwatig ng tindi ng atake. Sa nasaksihan naman ng matanda, agad niyang sinabi, ang labanan ay natapos na. Ang nanalo sa labanan ay si Assistant Instructor Sabigang. Ang mga tao ay hindi makapaniwala na nanalo si Sabigang dahil ang kanilang alam, ang instructor na ito ang pinakamahina dahil sa hindi ito nakakagamit ng enerhiya. Sa pagkabigla, sila ay natahimik na lang, at ang kanilang pagtataka ay nagpatunay sa pambihirang tagumpay ni Sabigang, na nagbigay ng bagong pag-asa sa kanila. Like, comment, share and subscribe for more videos.